Baguio, Baguio, Baguio. Tatlong Baguio kasi 300 din ang papunta sa Baguio. Pwede kayo mag Marcos Highway, pwede rin sa Asin Tunnel. At lastly, pwede sa Quezon Road kung saan ang pinakamalapit packet ng Baguio kung manggagaling ka sa Manila. Sa episode 6 ng Subscribers Ride ay muling babalikan natin ang Baguio. Pero this time, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang mga subscribers na ayaw magpatalo sa ulan. Dahil alam natin maraming nabe-burnt out sa trabaho, maraming gustong makahinga, maraming iniisip na problema, kaya minsan sa pag-ride, ito na ang pinaka-therapy nila. Kaya naman samahan niyo ulit kami para silipin ang malamig, magagandang tanawin, mga tourist spots, magagandang kalsada, at lastly, masasarap na pagkain dito sa Baguio. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-init na muna kayo ng tubig, magtimpla ng kape. Kaya naman, sit back, relax, and enjoy the show. Sa video na ito, ipaparamdam ko sa inyo ang lamig ng Baguio. Since hindi na tayo makakain sa McDo, dito na tayo kakain sa bahay. Kaya para yung sobrang pagkain, makain pa natin pag-uwi. Hi guys, good morning. So, it's 10:25 in the evening and 11 ang meetup time namin. Kaka-ready ko lang din and papakita ko lang na i-reset natin yung trip meter para bilang natin kung gaano kalayo yung ating pupuntahan. Dito ko na sa 260 kilometers papunta ng Baguio. Pero para makita rin natin yung gas consumption niya, makakompute natin kung magkano yung total na magagastos. So guys, kakatila lang ng ulan. Napakaswerte natin kasi yung mga kasama natin nasa McDo na iba, yung iba galing Dasmariñas, grabe, layo. Iba galing Rizal. So iba-ibang lugar ng mga kasama natin subscribers. Tsaka una pala guys, actually 24 yung na-invite natin kasi ang dami nag-message sa akin na gusto sumama. Pero nahati na lang tayo, I think mga nasa 13 na lang ata kami or 12. Ayun yung McDo, nakikita ko na dyan yung mga kasama natin. Pagpasensya nyo lang yung boses ko, medyo parang may sipon. Kasi may sipon talaga ako. Thank you. Ito ang palagi namin tagpuan. Ayun na, ako niya. Boss, kumusta? Ano lang kayo? Dito na lang ako sa tabi nyo. Oo. Buti nga rito tuyo. Kamusta ako lang sa inyo? Thank you. Nabigyan ko na kayo ng best? Wala pa. Wala pa. Ito. Thank you po. May sticker po yan. Okay. So guys, ito briefing lang habang nag-ayos kayo. 3 hours ata papuntang Tarlac. Doon tayo mag-stop over. Tapos ang takbo natin 30 to 40 lang. Pwede naman mag 40 to 50 depende sa kung diretso yung kalsada. Tapos if may maligaw or talaga na si CR, tigil kayo tapos tawagan nyo ko sa Telegram. Sa bawat stopover natin, sa Burnham Park, 30 minutes tayo para magliwaliw doon. Tapos sundin sana natin para maaga rin tayo makauwi. Tapos quick prayer lang, ayun po, Lord, guide us po sa adventure na to. Maraming salamat po, pinakinggan nyo po yung dasal ko kanina na ito po, tumila yung ulan. At gabayan nyo po sana ng safe lahat ng mga kasama namin dito. Thank you po kasi binigyan nyo kami ng opportunity para makapag-ride po at makapagtipon-tipon. In your name po, we honor you. To God be the glory. Amen po. Bermeo siya sa harapan mo, si Puntasan. Tangko. Wala si Tangko, no?
any messages, tawagan mo ako. Tawagan mo. And mag-message ka din sa Telegram. Sige. Para di sa hindi ko po na ilalabas yun, baka maulan tayo. Sige lang. Okay naman ilaw mo, hirap ka pa sa gabi pag madilim. Kaya naman. Sino nasa tapat mo? Sino nasa tapat mo? So ano, puntasan? Okay, sige. So yan, gusto ko lang po na magpasalamat sa lahat ng mga kasama natin sa ride. Thank you kasi kahit nag-uulan, talagang pinilit nyo rin i-push to. Actually, nasa 24 nga po kami, sabi ko kanina. Natira na lang sa amin 12. Kasama pa yung mga naghihintay sa Tarlac. Dito sa McDo, nasa 10 lang kami. So ayan yung mga kasama natin. So naman na nila yung mga vest nila. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 3 pang wala. Okay na? Okay na pala. Parang 9 lang pala kami rito. Oo, 9 lang kami. Excited na ako kasi nung una medyo nalulungkot ako kasi nga nag-uulan, tapos may mga hindi tayo nakasamang subscribers. Talagang wala po talaga sa pilitan to, naiintindihan ko kung hindi kayo makakasama. Magsabi lang talaga kayo. Kaya thank you kasi guys, nag-inform pa rin kayo na yun nga, na hindi kayo makakasama. So ayan, takbo nga na lang tayo, 40 to 60. So yun lang guys, sa mga hindi po nakasama, pasensya na po kasi talagang nag-try naman ako mag-accept. Hanggang 24 na nga po umabot, sabi ko 22 lang sana. Kasi iba talaga gusto sumama, and unfortunately dahil sa ulan, iba hindi na nakasama at may mga biglang pangyayari. So sa next ride natin sa episode 6, after ng ride na to, botohan na ulit yung hinihintay ninyo. Pipili ako ng mga lugar na magandang puntahan. Tapos boto po kayo, tapos finalize na po yung boto. Mag-message lang po kayo na gusto nyo sumama sa ride na gagawin. So accept ako ulit hanggang 24 na siguro. Tapos kung may mag-cancel last minute, okay lang po yon. Pero as much as possible po guys, if alam nyo naman talaga hindi kayo sasama sa una pa lang, huwag nyo na po ibigay nyo na lang po yung slot sa iba, kasi iba gusto talaga sumama. So guys, before this ride naman, nag-message naman ako sa group na matulog sila, check ng brake pad, tapos check na coolant kasi madalas nakakalimutan din yan, tapos check ng tapos pagpa full tank na rin para ito, katulad nito, pagkadating na lahat, dire-diretso na. Tapos sa mga gintong ride guys, sabi ko nga, kunyari papunta tayong Baguio, gusto nyo humiwalay pagdating ng Baguio, gusto nyo matulog, wala pong problema doon, wala pong pumipigil. Ang gusto ko po, makapag-ride tayo at least kahit paano sama-sama, tapos ma-enjoy natin yung ride na magkakasama, diba? And makilala ko rin kayo isa-isa. Isa to sa mga way para mapasalamatan ko yung mga subscribers natin. Tsaka parang ano ko kasi ito parang diary book ko na rin tong YouTube. Yung mga adventure ko sa pagmumotor, dito ko na bibideo, dito ko napapakita rin, diba? Tapos na-share ko sa mga viewers natin, diba? So guys, we're here still sa Bulacan, and malapit na tayo pupunta ng Pampanga. Gusto ko lang i-share sa inyo yung dadaanan natin papunta tayong Cannon Road. Tapos pag pauwi, iniisip ko kung mag-Marcos Highway tayo or Cannon Road pero most likely mag-Marcos Highway tayo para iba naman yung daanan nating kalsada. There's 3 ways pala paakit ng Baguio. Pwede kayo pumunta ng Cannon Road, pwede kayo pumunta ng Marcos Highway, and lastly, pwede kayo dumaan sa Asin Tunnel. Asin Tunnel yung dinaanan natin last time na nagpunta tayo ng Ilocos Norte, solo ride, dumaan tayo dyan. Pero recommended ko lang pupunta kayo ng Asin Tunnel pag galing kayong Bawang, La Union. Kasi kung galing kayong Manila, tapos dadaan kayo ng Asin Tunnel, mapapalayo kayo. Pero kung nasa Baguio kayo, tapos gusto nyo pupunta ng La Union, pwede kayo dumaan sa Asin Tunnel, mas mabilis. So may mga iba-ibang way yan. Grabe! Sheesh! So dito may basang kalsada. Bakit basa yung kalsada dito? Mukhang hindi naman umulan dito. Kamusta yung mga kasama natin sa likod? So guys, share ko lang, napakalamig na rito. Ewan ko na, asang banda na kami. Magalang, ang lamig dito ngayon. Parang feel ko, nasa Baguio na ako. So nasa lamig sa kamay. Kasi kanina, medyo mainit, bandang Bulacan. Tapos bigla ka na parang, alam mo, may multong tumagos sa katawan mo. Naramdaman mo yung lamig. Hanggang ngayon, lamig pa rin, no? Tapos ang tahimik ng kalsada, kami na nag-ride. Nakikita ko sa ilaw yung mga kasama natin.
Saya! Na-enjoy ko to, ride ito ko. Although medyo inaantok na rin ako. Mamaya sakto magkakape tayo. 1 oras yung break natin sa Tarlac. Kasama na yung pagpapagas, pag CR. Tsaka parang yung motor natin napapahinga din, di ba? Para hindi bugbog yung motor natin kasi balikan yung ride natin na to eh. Isa sa mga advantage ng babiyahe ka talaga ng madaling araw. Tignan nyo, halos wala kami ganong kasabay. Mas madali rin mag-convoy pag ganito. Medyo nahasal lang kami kanina sa bandang Bulacan tsaka Valenzuela kasi marami kami nakakasabay na truck. Pero pagdating dito, yan, medyo maluwag naman. Tapos 1:18 na ng umaga. Yung iba ang sarap ng tulog. Kami rito nagmumotor. Well, parehas naman masarap gawin, magmotor tsaka matulog. Grabe, seryoso guys, sabis ka mag long ride ng ganito. Alam niyo, naging habit ko na yung may long ride ako parang halos weekly or every 2 weeks. Gawa nga itong subscribers ride natin na napapadalas, di ba? Naka episode 5 na nga tayo eh. So, sobrang sarap din ng mag-ride ng ganito tapos may mga kasama ka. So 47.8 lumalabas kilometer per liter. Ewan ko anong meron dito kay ADV 160. Napakatipid. Siguro epekto rin nung throttle habit natin. Malaking bagay yan. Tsaka yung langis na ginagamit natin siya, long ride. Tsaka yung gasolina. Nakaraan yun, di ba pinapabot natin ito ng 51 ba? Umabot ito ng 51, alam ko eh. Kaya nga sobrang tipid itong ADV 160. Hindi ko in-expect sa kanya sa build niya, sa bigat niya. Pero yun, napapatipid natin siya. Kaya kung gagamitin nyo to sa panghanap buhay din, katulad ng MC Taxi, laking bagay din to, laking gas matitipid nyo rito. Lalo na ngayon, ang mahal ng gas, nasa 59, di ba? Dahil nung gawa ng gera. Sa Shell nga, ito 65 eh, yung premium nila eh. Kaya pag sa Shell ako, nung 90 watt na lang ako para mas mura. Eh, nata sila. Ayan. Ayan, kompleto naman kayo, no? Kompleto naman. 5 kami. 5. Sabi ko na may lumagpas ata isa eh. Hindi, ang nangyayari kasi pag nag-share location ka, nawawala yung navigation. Kaya kami, sumobra kami, hindi kami bumaba. Ah, okay. Di kayo umikot, oo. Pag tumigil kami sa Shell, ba't wala ito na naman? Okay. Kaya namin sundan, sumobra kami, umikot pa ulit. Okay lang. Sige. Okay na ba? Okay yun, yung Shell na tinigilan nyo, dapat magiging stopover na natin yun dahil din yung delikado, maraming pag... Oo. Nagpagas kasi isang kasama natin kaya tumigil. Sige. Tara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May isa ata lumagpas eh. Sino? Hindi ko kilala eh, parang nakita ko gumanon eh. Binusinaan ko kaso dumiretso pa rin. Pero sa Tarlac naman na yun, pag ganyan. Grabe yung habang dito. Woo! Ang lamig! Hi guys, ewan ko kung nakikita nyo, grabe yung hamog dito. Kamusta kaya yung mga nasa likuran natin? Ayun, lamig! Woo! So guys, we're 1 minute away sa Shell Tarlac. And ito na, makakapagkape na rin tayo. Sana naman may mga tinapay sila or pastries na pwedeng kainin kasi nakaraan pumunta tayo rito, wala. May mga Shell na may mga kainan, may mga kape. So wala ganun tao at nakikita ko may pastry sila. Tingnan natin yung mga kasama natin dito. So yan mga kasama natin, magpapahinga muna kami ng 1 hour dito. Guys, 1 hour, ano tayo, rest? 4 o'clock tayo alis. Mga 10 minutes before 4, gear up na tayo. So tignan natin kung gaano katipid si ATV ngayon. If may kita nyo sa panel natin, naka 49.2 km per liter tayo. Tapos total trip na 122.5. Sobrang tipid talaga ni ATV. Ito yung masarap kasama sa mga malalayo ang biyahe. Hindi masakit sa bulsa. Tapos comfort, power, yung mga biglaang may mga lubak, tapos ang ganda ng performance ng suspension niya. Sobrang wala talagang hanapin sa motor na to. Okay lang kayo? Okay lang. Sige. Spinach turnover. So ito yung mga pagkain nila. Ano pa bang pagkain nila na medyo mabigat sa tiyan? Sausage roll.
Kasi may mga 2 hours pa tayo na biyahe, kaya kailangan medyo full tank din yung tiyan natin. So yung si ADV, si Blanca, di ko muna pinagas kasi 2 bar lang nabawas eh. Yung 1 full tank, sobra-sobra pa yun pa nagbagyo ka galing Manila. Ganun siya katipid, tsaka sobrang tipid niya ngayon, nasa 48, actually nasa 49 km per liter, kaya goods yun. So guys, sila yung mga kasama natin sa Tarlac. Dito minute up. Anong pangalan, sir? Wilbert. Si Wilbert, tsaka si Jermaine po. Jermaine Fisco. And yung kanyang OBR. Ano po pangalan niya? Lisa po. Lisa. Ayan. So, kunin ko lang yung mga vest nila. Kasama. Ay, thank you, sir. Thank you po. Ito po yung vest. Thank you po. Ito po. Thank you. So guys, nag-gear up na yung mga kasama natin. Nakakain na rin ako, nakapag-recharge kahit pa paano. And nakapag-kape, yung pinaka-importante sa lahat. So ito, i-Google Maps ko lang kung gaano kalayo yung next destination natin. Ay shit, wala. Ayun, 1 hour and 41 minutes. Kanina 1 hour and 30 minutes lang yan ah. Okay. So let's go. So 89 kilometers, kasama na natin, kompleto na tayo. Kasama na natin yung mga nag-stop sa Tarlac. Actually, hindi pa sila taga Tarlac. Galing pa silang Pampanga. So instead na pumunta sila sa McDo kasi parang nagsayang lang sila ng gasolina. So dito na lang talaga yung next meet up point. Kaya gumawa ako ng second meet up point, which is dito sa Tarlac. So yan, madilim pa, hindi pa kasabay namin sa kalsada. And ito, nag-ride na kami. Kita ko sila sa ilaw. Ewan ko kung nakikita sa ano natin, sa action cam, pero ang ganda ng ilaw oh. Nakalinya. Sobrang excited ako, makakakit ulit ako ng Baguio. Ang tagal kong di umakit ng Baguio, seryoso. Tapos ito, nawala rin yung antok ko dahil dun sa kinain natin. So sakto lang dating natin doon, mga magliliwanag na. Kasi gusto ko nga pag-picture naman doon sa arko na medyo maliwanag, di ba? So sa mga hindi po nakasama at yung mga last minute po nag-cancel, wag po kayo mag-alala, kami na po bahala sa inyo. Kasama ko kayo rito sa action camera na nasa harap natin. So nasa ano ata kami ngayon? Total of 12 riders. Tapos dalawa sa amin may OBR. Grabe yung dinaanan namin dito guys, pag walang ilaw ito headlight. Tapos ito yung ilaw natin. Kaya napaka-importante po talaga ng may ilaw tayo pag gabi. And katulad din nito, may mga biglaang humps na wala ng kulay. Kupas na yung kulay niya. Kaya kailangan may ilaw din tayo. Ang saya, nakikita ko yung mga kasama natin sa side mirror ko. Yung linya namin ang ganda. Umakit kayo ng Pangasinan, ang lamig, tapos ang hamog. Guys, sobrang lamig ngayon oh. Kitang-kita yung hamog sa harap natin. Buta na may fog light tayo. Checkpoint. Uy, tapos na ata yung checkpoint. Sakto, padaan kami tapos yung checkpoint. Though, hindi naman sa amin tinatago kung ano. Kala, syempre, kain sa oras. Safe. Nakikita ko na sa harapan natin yung Baguio. Maakit na kami dyan. Antay mo kami. Ayun oh, kitang-kita yung ulap oh. Woo! Excited na ako. Guys, sobrang na-miss ko yung Baguio. Hindi sa ina-hype ko yung sarili ko, ina-hype ko yung video. Pero sobrang na-miss ko yung Baguio. Alam mo yung Baguio, siya yung parang lugar na kahit akitan mo lang, kahit hindi mo siya tambayan ng matagal na panahon, kahit hindi mo siya sobrang tambayan, pero dumaan ka lang ng Baguio, sobrang ganda ng kalsada, sobrang ganda ng scenic ng view. So nakaka-enjoy, tapos yung weather. Hi, excited na ako. Hi, grabe, nakaka-miss. Isa to sa mga magaganda ko na pupuntahan, yung Baguio. Kasama, kasabayan sa pagpapapicture. Tigil lang kami rito, papapicture lang kami guys. So yun yung mga kasama natin, maulan. Pero basang sisi. Silong kami lahat eh. Papahinga, relax. Buti namin maganda silang view rito. Ang ganda naman ng balcony nyo.
Masarap dyan pre pag may hawak. Smoky Mountain. Smoky Mountain. Guys, ayan na. Akit na kami ng Benguet. Akyatan na. Eh, may mga bikers pa rito. Makasama natin, nasa na 36 minutes, no? So simula sa Arco, paakyat ng Lion's Head 37 minutes. So sa likod naman yung mga kasama natin. If mapapansin nyo yung GoPro ko, may mga silicone dyan para hindi pasukan ng tubig. Na-trauma na ako. Ganda ng gantong mornings, oh. Greener yung scenery mo, berde, tapos mabangong hangin, malamig na malamig na panahon. Hay! Masarap magmotor at masarap din matulog at the same time. So marami ring umakyat kahit nag-uulan, no? Marami tayong mga nakakasabay na riders. Kasi kadalasan sa atin, alam nyo naman, weekends lang talaga tayo pwede, may falls pa, oh. Namiss ko umakyat na Sagada. Grabe yung scenic view na parang ganito sa Sagada. Ikaw magsasawa eh. Hindi kayo guys sa mga bato-bato kasi wala nga landslide, pero may mga parts and pieces na bato na nakakalat sa lapag, which is ganyan lang kalaking bato guys, pwede kayong mamatay. Totoo yun. What a view! Ha! Sarap magmotor. Nakakamiss yung mga ganitong kalsada. Ang saya kasi dahil hindi lang tayo mag-isa nag-i-enjoy sa ganitong view, 'di ba? Ano? Daanan ko tong ilalim, oh. Joke lang. Kaagawa lang ng GoPro natin eh. Ayan, oh. I mean, ayan, may mga kasama tayo sa likod natin, mga bagong kaibigan natin sa kalsada, mga subscribers natin. Sobrang meaningful yung mga ganitong ride na enjoy natin ng may kasama. Naalala ko nung 37 subscribers pa lang ako, sobrang saya ko na. Ngayon mabot tayo ng 1,000, di ba? At least naramdaman ko yung growth. Sobrang naramdaman ko yung growth ng channel, tsaka yung support ng mga tao. Amoy tayo ng kalabaw. Ba't ganoon? Wala namang kalabaw dito, ah. Dito tuyo yung kalsada, ang daya. Tapos sa baba, binasa-basa kami. Why like this? Uy, oh, may falls dun, oh. Picture sila. Nice. Ang ganda nga rin doon, no? Pag tumigil ka. Ang problema kasi yung parking spaces eh. Pag tumigil ka dyan, ang dami namin. Diba? Wala kaming paparadahan. Pero ang ganda mag-picture din doon. Grabe yung falls doon sa may ibabaw, oh. Tapos may parang ulap o hamog. Eh grabe, may ginagawang daan din. May ginagawang daan din pala dito, guys. So pag-akat kayo, ito, kalsadang ginagawa. Parang first time ko dumaan sa kalsada na to. Parang hindi naman to ganito dati. Ano to, tinabunan? So may onti kayong off-road na dadaanan dito. Kaya mag-ingat kayo, lalo na pag gabi. Ewan ko lang kung may poste ng ilaw dito. Pero sa mga aakyat naman to, pag pauwi kayo, hindi nyo naman dadaanan to. Doon kayo sa kabila, sa pababa. So yung mga kasama natin nasa likod. Ayan sila. Ayan sila. Grabe lamig dito. Pumapasok yung lamig nung Baguio sa gloves ko. Masarap guys, sobrang nire-recommend ko kayo pumunta ngayon ng Baguio dahil napakalamig dito. Kahit wala pang bare months, ang lamig na rito. Ma-appreciate nyo siya. Nasa 24 degrees Celsius na lang tayo kanina, nasa 26. Bumaba na siya ng 24. Lalo na kung mga naka-big boy kayo, hindi kayo mag-aalala, mag-overheat dito dahil ang lamig ng hangin na papasok sa inyong makina. 17 minutes. Layo rin pala no, sa pinakababa papuntang Lion's Head. Akala mo lang malapit yung 30 minutes, pero pag binilang mo siya by kilometer, layo din pala. Ganda na kalsada rito. At saka buti open na pala tong Cannon Road kasi madalas sinasarado to, 'di ba?
Lalo na ngayon mga nag-uulan, lagi na lang nasasara before yan. I think there's a big progress na nangyari dito sa Cannon Road. Ang ganda ng umaga rito. Sunrise! Sunrise sa Cannon Road! Woohoo! Sarap! Grabe Lord, thank you po sa napakagandang umaga. Sabi nga nila, there's always a rainbow after the rain. Uy, kalapate. Kalapati. I'm still amazed. Kahit mga siguro naka 6 times na ata ako nakadaan ng Baguio. Pero alam nyo ba, sobrang late na ako nakapunta ng Baguio. I mean, karamihan kasi bata pa lang, mga 5 years old pa lang, 4 years old, naakit na sa Baguio. Samantalang ako parang nakakit lang ako ata ng Baguio nung mga 20 plus na ako. Sobrang late na rin. So may papasokan tayong tunnel dito. Dati ginagawa pa lang ito nung dumaan kami. Shit, may tubig na nabasa sa mukha ko. Ngayon gawa na siya. Sayang wala tayong pambomba. Pero at least nagawa na nila itong tunnel. And may mga ilaw sila pag gabi oh. Very nice, diba? Ni-improve nila yung Baguio talaga. So guys, andito na tayo sa may tuktok ng Baguio. And pakita ko lang guys na nasa 46.5 km per liter. Pucha, usok. Nasa 46.5 km per liter ang ating average gas consumption. So kanina nasa 49.2 tayo, yung sinagad niya. Pero para sa akin tipid pa rin to kahit naka 46 kasi packet tong Cannon Road eh. So guys, we're 1 kilometer away papunta sa Lion's Head. Madadaanan na natin siya. And let's hope na may maparkingan tayo. Dahil anong oras na, baka dami ng tao dyan. So yun ay Lion's Head. And saan kami pwede mag-parking? Ayun ay Lion's Head oh. So park tayo rito. Sana magkasya sana lahat nung sasakyan nung mga kasama natin. Signalan ko sila, meron sa harapan, meron din doon. So antayin natin sila. Meron dito. Pre, dito meron. Itapat nyo na lang sa akin. Ito. Sabay-sabay naman tayo eh. Ito lang din kasi problema minsan yung parking. Masaya yung gabi na nagka-travel tayo na. No. Yung ride yung ano eh, yung habol mo hindi lang yun. So tara, we're gonna go na sa next stop namin sa Burnham. Doon na kami. Tapos na kami rito sa Lion's Head. Oops, may sasakyan, mabilis lang. Ganda-ganda lang para at least dadaanan lang natin yung mga tourist spot. Guys, Gogora Belsa kami. Ay, okay. Ingat tol, salamat. Ano na si ako niya. Thank you. Go na rin tayo. Padaanin ko lang muna yung mga sasakyan. Bye Lion's Head. So next stop, Burnham Park. Gano'n siya kalayo sa Lion's Head? 18 minutes, 7.9 kilometers. Antay ko lang dito yung mga kasama natin. Ito si Makapagal oh. Sige, paano na kayo? Sabay na ako sa inyo. Okay. Iwala kayo mapuntang Burnham, kapakanan lang. Sige. Okay. Then, si Makapagal kasi, siya naman may uwian dito.
So sabi ko nga sa mga sasama sa ride ko, wala namang problema kung saan nyo gusto pumunta. Basta magsabi lang kayo, at least hindi namin kayo hahanapin. So 5.60 liters lang guys, 5.60 liters lang. So simula Manila hanggang dito sa may Burnham Park, naka 5.60 liters. So sobra-sobra pa yung isang full tank dito. Nasa 360 pesos kasi medyo mas mahal yung pesos, mas mahal per liter dito, nasa 64 eh. Pero sobrang tipid nito guys. Sobrang tipid ng ADV. Thank you po. Tanong ko lang po, kasi bala ko na bumili ng delicious chunky ube. Tapos? Kaso alas 4 pa kasi ako babalik ng Manila. Masisira po ba yun? Hindi, wala ba kayong pag-istihan na may ng refrigerator nyo? Wala nga po eh. Pero iikot-ikot kayo, sir? Opo, may mga pupuntahan pa kasi kami. Dito lang naman. Masisira na po ba kagad? Hindi naman, sir, kasi bago lang yun. Pero ang inaano ko kasi malamig siya. Ibalot ko na lang sa makapal, sir. Para malamig. I-reserve na kita, sir. Linggo kasi ngayon marami kayang bumibili. Pero kasi Ilan baka ba di na kami kailangan? mapadaan eh. 9:45, 10, 45, 11. Kahit mga 2 o'clock, di pa naman masisira. Hindi pa, sir. Sige, Ilan, kuha sir? na ako. Ano po? Sir, 4. doon ka sa dulo kumuha kasi Dulo. yun yung bago. Salamat po. Sa pang-tatlong pinto. Pangatlong pinto. Pag napunta kami rito, talagang binibili namin to. Promise, the best tong ube na to. Chunky ube. Kunin natin yung nasa likod. Ito yung bago. Dapat yung kukunin ko. Wait lang, puno na yung kamay ko. Sorry. Wait lang po, kuha pa ako 2. Sige lang. Sa pangatlong pinto, sir. Apa. Ayan no, binalutan pa talaga ni nanay para hindi mawala agad yung lamig. Kasi babiyahe pa natin ng Manila eh. Kaya pag bibili kayo rito, recommend ko pag pauwi na talaga kayo. Matagal na nito kasi sa glass. Apo, salamat po. Grabe yung lamig ng Baguio na wala pa yung gloves ko. Yung gloves ko nasa box natin, hindi ko na nasuot. Mamaya susuotin ko, lamig ng hangin dito. Ang sarap ng weather. Di mo na kailangan paabutin ng bare months guys. If nagtatanong kayo kung malamig po ang lamig ng hangin. Imagine nyo pa mamayang gabi, diba? Habang nagna-night market kayo, tapos ang lamig. Kaya sa mga naghihintay pa umabot ng bare months para mag-Baguio dahil natin nila yung cold weather, huwag kayo mag-alala dahil malamig po. Ang ingay naman ni Google Maps. Enough ko muna siya. Maraming tourist spot na mas maganda rito sa Burnham Park. Pero kasi ito yung pinaka-common pag lalo na kunyari di ka pa nakakapunta ng Baguio. Ito yung sa mga dapat mong puntahan. So tanong natin kung may parking pa sa motor. Kasi itong sasakyan puno na. Boss, merong motor? Magkano po? Paglabas? Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So, kita nyo kung nakasasakyan kayo ang haba ng parking, ang haba ng hintayan sa parking. Kung nakamotor kayo ito, masisingit nyo. Kaya maganda pag pupunta kayo ng Baguio, nakamotor din, o kaya mag-commute na lang kayo. Ayan yung mga kasama natin. Yung dalawa na umuwi na eh. Enjoy lang namin yung weather, pahinga saglit. So ito guys, nag-gear up na kami. Time check, it's 9:38 in the morning. Yung Burnham Pay Parking, i-drop ko yung link niya sa baba pag hinanap nyo to, para ma-search nyo sa Google Maps kung nakakotse man kayo o nakamotor, saan kayo magpaparada. 10 po kami. 10 pesos ang isa. 10 pesos lang? 10 pesos. Okay. 10 lang, sir. Guys, 10 lang, 10 pesos.
Guys, joke lang, 10 pesos lang pala per parking dito. Per parking dito. Nakalagay kasi ron 35 eh. Baka sa sasakyan. 35 sa sasakyan, 10 lang sa amin. 10 lang sa nakamotor. O di ba? May parkingan na kaagad kayo. Tapos 10 piso lang. Magmotor na lang kayo pag aakit kayo ng Baguio. Kaya mas madali pang mag-travel sa mga tourist spot. Hindi kayo mahihirapan. Tayo lang natin yung mga kasama natin. Nagbabayad pa sila. Sayang di natin nasama si Mimi Dong dito. May enjoy niya yung Baguio. Nagstay dati nung matagal dito sa Baguio yun eh. For sure ma-appreciate niya yung gantong weather. Lamig dito. Kala mo naka-aircon. Ito kung makakaliwa na yung sasakyan, dito tayo kakaliwa. Ay, magkano na entrance? So entrance fee ay 20. So antay ko na sila para tabi-tabi kami sa parking lot. Ang strawberry ice cream and pwede ba siya halo? Free taste muna. Sabi ni Kuya pag bumili kayo ng ice cream tapos vlogger daw ay may dagdag. Joke lang Kuya. Joke lang po. Thank you Kuya. Ayan, o. Thank you po. Guys, so freshly handpick. Freshly handpick niya ate pinipilian niya. So kuha tayo dalawa rito. 2 for 150. Sobrang pula ng strawberry. Tignan natin ilalim. Yung in-order natin na strawberry jam, perfect to sa mga pancakes. Ayan o, buo-buo siya. 150 pesos to. Medyo malaki na yan. Sobra-sobra na yun sa akin. Tapos itong nasa plastic na to, ito kay Mimi Dong. Kaya syempre, kinuha na natin siya ng fresh strawberries, 2 for 150. Dalawang ganito, 150. So guys, alis na kami ng strawberry farm. Pupunta na tayo ng Grumpy Joe para kumain. Gutom na rin ako. Parang last heavy meal ko nung umaga pa. Tapos tanghali na. Actually magtatanghali na. Pag motor kasi dito, nakaraan kami nila Jing, dito rin kami. Welcome back. Bakante pa ba dito? Oo. Diyan ka, masarap. Ito, may dalawa rito sa tabi ko. Dalawa Hindi rito. na namin eh. Hindi namin namalayan. Sa puya. Kayo eh. Order na kayo. Order namin. Thank you sir ha. Salamat po sa libre. Shout out. Oh, pinilit ko talagang ano eh. Matulog na. So guys, magke-Cannon Road na lang pala kami. Hindi na kami magwa-Marcos Highway. Hindi na namin kaya pahabain yung biyahe kasi ito pumapatak na naman yung ulan. So para natin makauwi kaagad kami, bibili lang kami ng mga pasalubong, mga gulay. And then, yun, dala kami Cannon Road tapos uwi na. So hinantay ko lang yung mga kasama natin. Wait lang, abante tayo. Tol! Magkano? Per kilo? So pili tayo ng pang chop suey. Thank you po.
So hi guys, good morning. Kagigising ko lang. Ang sakit ng buong katawan ko. Ewan ko kung bakit ganoon, dahil siguro sa ride tsaka sa kulat tayo sa tulog. Pero nakatulog ako ngayon ng 9 to 10 hours ata. Grabe, sobrang haba. So ngayong araw, papakita ko lang pala yung mga nabili natin from Baguio. Ito yung strawberry na galing sa Baguio. Nakuha ko to for 150 yung lalagyanan niya kanina. Dalawang ganon, 150 na. Kaso medyo na ipit lang siya kagabi dahil sa motor ko nga sobrang puno na rin yung gamit ko. Tapos, pakita ko lang yung ube. Ito yung chunky ube na nakukuha niyo sa Petron. Actually, tutunan ko to kay Mimi Dong. Credit sa kanya. Secret bilihan daw nila yan. Pero sabi ko sa kanya, i-share natin sa vlog para kasi marami rin bumili. Kasi syempre pag walang bumili sa kanila, kahit masarap yung gawa nila, mamaya sabihin nila hindi siya masarap. At yung ube jam na nabilan natin, hindi lang siya jam, hindi lang siya puro ube, talagang chunky siya. As per doon nakalagay naman sa container niya, talagang chunky ube. So masarap kasi talaga tong ube na to. Wait lang, tikman ko nga, namiss ko na yung lasa na to eh. Medyo milky siya, tapos hindi siya ganun katamis. Tapos buong-buo talaga yung ube. So shoutout kay Mimi Dong. Matagal na sila kasi si Mimi Dong nag-stay siya dati sa Baguio. So yun din, para mag-grow din yung business ng kung sino mo gumagawa ng ube na to sa Petron Treats. Kasi tinanong ko rin sa nagbebenta at sila lang daw yung meron, nag-iisang branch lang daw na meron sila nito. So yun lang. So yun lang guys, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng bumoto sa ride na to. Sa lahat, maraming salamat sa inyo. Alam ko pagod na pagod din kayo. At may mga naiwan to sa Baguio. Ingat kayo pa uwi. So ayun, naglagay na rin ako ng botohan ngayon. Tatry ko i-upload tong video na to bukas din kagad. So sa mga gusto sumama, open na po ulit yung botohan natin once na final date na tayo kung kailan siya gaganapin. So yun lang guys, kakain muna ako ng breakfast. Enjoy natin yung strawberry Oreo pancake natin at yung ube na nakuha natin sa Baguio. Sobrang saya din ng Baguio. Oo, na maulan siya. Sa akin, na-enjoy ko naman siya kasi maganda yung kalsada. Tsaka hindi naman ganun ka-traffic. Tapos, yung gulong ni ADB1 kasi sobrang kapit kahit maulan. Parang alam mo, pag nagpalit ako ng gulong, parang gusto ko mag-stock tire na lang ulit eh. Pero, magka-try tayo ng ibang brand ng gulong pa nagpalit tayo kay ADB160. Pero so far, yung stock natin sobrang kapit kahit mabilis yung takbuhan ko, kapit pa rin niya. Tapos, yun. So, na-enjoy ko yung performance ni ADB160. And see you guys for another content. Bye-bye. Kain muna tayo. Gutom na ako.